students. So for today, for this lecture again, ay another set of example po ulit tayo ng naming of ethers. Okay, para mas mag-gets po natin. So first, meron tayong common name, then systematic name. Sa common name po, again, paano po atin kino-common name? Ay identify muna natin yung mga nasa paligid ng oxygen, kung ano yung mga attached na alkyl group sa kanya pagka common name. Then i-alphabetize lang natin siya ng ayos. I-alphabetical order lang. So, we have here this attached. Then, sa kabilang side, meron tayong uh, 4 carbon. So, 1, 2, 3, 4. Then, we number it, kung sino yung malapit sa oxygen na carbon. So, 1, 2, 3, and 4. Then, ito pong attach natin na, na isang 4 carbon ay meron siyang methyl na substituent. Okay. So this one called as 3-methyl-butyl. 3-methyl-butyl. Then another is called butyl. Okay. Now, i-arrange lang natin ng alphabetical. So letter B versus letter M. Ang mauuna ay letter B. So we have to write butyl, then followed by our 3-methyl-butyl. Then, ether. Term lang na ether yung nasa start. Pag common name. Now, in terms of systematic name, ay parehas tayo ng number of carbons. So, ngayon, ang labanan naman, since 4 sila, 4 parehas 4 carbons, we have 4 carbonyl. Para malaman nyo kung sino yung magiging alkoxy group sa dalawa, ay ang labanan naman ay padamihan ng substituent. So, itong 4 carbon dito sa kabila, kung mapapansin nyo, yan. Ay meron siyang isang substituent. One, at saka pwedeng ito maging substituent niya. Two. Pag ito naman sa kabila, isa lang ang possible niya maging substituent nila. So, sa dalawa, ang pipiliin natin itong nasa kabila. This will become our parent chain. And this will become our substituent. Bali, dalawang substituent natin. Itong butoxy. Gagawin kong green ang kulay ng substituent. Ito po magiging substituent natin dahil sabi ko nga priority natin ngayon ay ang mas madaming substituent. Okay? Okay. So siya po kasi ay isa lang ang possible substituent. Ito lang. Pero itong kabila, itong dalawa, ito at saka siya ang magiging substituent. So meron siyang dalawang substituent. This one and this one. So anong pangalan ng isang 3-methyl. Ito naman magiging butoxy. So, sa methyl at saka butoxy, alphabetically arranged, sino po yung mas mauuna? Ang mas mauna ay letter B. Then, yung ating alkoxy group ay lalagyan nyo ng locator kung saan siya naka-attach. Sa carbon 1 siya. Tapos yung methyl natin ay sa carbon 3. Naka-attach dito sa parent chain natin Magiging suffix natin, pangalan ay parent chain, which is alkane. Walang double bond eh. So, mga muna, mga substituent. So, our first na yung butane, maging butoxy. So, that is 1-butoxy kasi sa carbon 1 siya nakalagay. 1-butoxy. Tapos, next, another at substituent natin, 3-methyl. 3-methyl. Yeah, substituent. So, we have 1-butoxy, 3-methyl. Then, parent chain natin, pangalan ay 4 carbon siya, that is butane. So, that's it for the first example. So, 1-butoxy, 3-methyl butane. Okay, for the systematic name. Okay, let's go ahead sa sunod. Now, highlight ulit natin ang ating mga attached doon nakapalibot sa oxygen. We have here 1, 2, 3, 4, 5 carbon. So, may pentyl at saka meron tayong methyl. So, this one name as pentyl. This one is methyl. Okay, in terms of alphabetical arrangement, mauuna ang LM. M before phi. So, magiging pangalan niya ay methyl, pentyl, ether. So, that's it for the common name. So, how about the systematic name? Identify natin sa dalawa sino ang maging parent chain. So, kung kita obviously, mas madaming carbon itong pentyl.
So siya ang magiging parent chain natin. 1, 2, 3, 4, and 5. And itong ating kabilang side, ang magpapunction as alkoxy ay labeled at I highlight that as green. Yan. Ito yung ano. Bali, ang ating ether ay substituent lang nitong 5 carbon na ito. So, magiging pangalan niya yung methane, 'di ba? Methyl. Since added na sa kanya yung oxygen na term, sabi methoxy. At saan siya nakalagay? Sa carbon number 3 nitong ating parent chain na pentane. Ano? So that is 3 methoxy. Then, pangalan ng parent chain natin, since wala siyang double bond at alkane lang siya, that is pentane. So, 3-methoxypentane is the final name for this example. Okay? So, another example again, ganun ulit. Highlight ulit natin ng dilaw muna yung mga attached sa oxygen, nakapalibot sa kanya. This one and this one. Ano? So, ipapangalanan natin yung alkyl name nila. This one, 2 carbon. Lagyan ko muna locator ha. This one is 2 carbon. 1, 2. This one is 1, 2, 3, 4, 5 carbon na mayroon siyang isang substituent sa taas. Okay? So, this one is named as ethyl. Okay? And this one is named as, since sa number 3 on it, that's 3-methyl pentyl. Alkyl name muna kasi common name muna unahin natin. Common name niya magiging versus natin ng M versus sa E. Ang mauuna sa alphabet ay E. Ano? So that is ethyl. Tapos 3-methyl pentyl ether. So that's the common name of this example. How about the systematic name? Okay, I will highlight uli na green kung sino man sa dalawa ang magiging substituent. Ito bang nandito? Ito. So, kita-kita, obviously, mas mahaba itong 5 carbon. So, this will become our parent chain and this one will become our alkoxy. Ano? So, bale, dalawa ang kanyang magiging substituent. Meron nitong parent chain na 5 carbon, meron tayong 3-methyl na substituent sa taas itong 3-methyl. And meron tayong ethoxy sa 1 naman, nakalocate ang ating ethoxy. Yan. So, in terms of alphabetical arrange, E muna ang mauuna. So, lalagay muna natin ay 1-ethoxy. So, 1-ethoxy. Tapos, sunod ng substituent natin, 3-methyl. Ayun, 3-methyl. Then, pangalan na ng ating parent chain. Parent chain natin as 5 carbon. So, 5 carbon pentane. Ano? So, 1-ethoxy 3-methyl pentane. Okay, I hope I gets nyo na talaga yung sa ether na by this time. Ano? Now, for our last example, meron po tayong dalawang ether group. Dalawang oxygen. So, ganun pa rin naman. So, sundin lang natin yung rules. Una, sa common name, identify lang natin again yung mga nakapalibot sa oxygen. Meron tayo sa gitna na 4 carbon. Tapos meron tayo sa side na to ng isopropyl. Sa kabila, another isopropyl. Okay? So, bale, meron tayong dalawang isopropyl. Isopropyl here and another isopropyl here. Then sa gitna, meron tayong 4 carbon. So, since equidistant po yung dalawang ating isopropyl sa magkabilang side, ay kahit saan tayo maglagay ng 1. So, I prepare here. 1, 2, 3, 4. So, 4 carbon po yung nasa gitna natin. That is named as butyl. Butyl. Now, in terms of alphabetical priority, mas mauuna ang letter B. So, yan yung una natin ilalagay. Butyl. Tapos, dahil ang ating isopropyl ay dalawa at identical sila, maglalagay tayo ng numerical prefixes na di. Butyl di-isopropyl. Isopropyl ether. So that's the common name. For the systematic name, ganun ulit. Identify natin ang pinaka-longest chain that will retain our yellow highlight. Yung mga magiging substituent niya ang ating i-green. So, since ito ay longest kaysa din sa dalawang iso, sila po ang magiging mga ethoxy.
mga ano, sorry, mga alkoxy itong dalawang iso natin. So magiging pangalan niya isopropoxy. Ano, isopropoxy. So dahil dalawa sila, ilalagay natin ng locator pati ha. So nasa 1 sila at saka sa 4. So 1, 4. Tapos isopropoxy. Isopropoxy. Okay? Isopropoxy, then ang pangalan ng parent chain natin ay 4 carbon which is butane. 1,4-diisopropoxy butane. Okay? That's the final answer for this for the systematic name of this. Okay? If hindi nyo pa rin ano or hindi pa rin kayo confident na lahat ng given ng ether ay maninindig. Mag-send lang kayo sa akin ng ano possible ano na mahihirapan kayo, then I will discuss how to name that and bakit yun ang pinakapangalan niya. Okay? That's all for this video about naming ethers, and God bless guys. God bless class sa final examination niyo. Okay? Thank you. God bless.